Nakiisa sa 3 araw na tigil pasada ang ilang transport groups sa ilang probinsya sa bansa simula ngayong araw. Yan ang tinutukan live ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Denise? Chris, sa panayam natin kahapon sa starter piston, umaasa sila na sa kanilang pagsasagawa ng 3 araw na transport strike ay makakarating sa gobyerno ang kanilang hinaing at ang umano'y epekto ng Public Utility Vehicle Modernization Program sa hanap buhay ng mga traditional jeepney drivers at hindi na matuloy pa ang planong jeepney phase-out. Nasa 200 miyembro ng starter piston sa ilang lugar sa Laguna ang nakiisa sa nationwide transport strike ngayong araw, November 20, bilang pagtutol sa pag-phase out ng mga tradisyonal na jeep sa bansa. Na yung aming 5 taong renewal na prangkisa ay hindi na may babalik dun sa aming mga traditional jeepney. Nakakalungkot ito sa parte namin dahil sa matagal na panahon na kami nagserbisyo, bigla na lamang kaming mawawala ng dahilan lamang sa isang proyekto. Dahil dito sinuspinde ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga lungsod ng Calamba, San Pedro, Binyan at Santa Rosa sa Laguna. Pero tuloy ang online at modular classes sa mga apektadong lugar ng tigil pasada. Sa Camarines Sur, tuloy din sa pamamasada ang mga tsuper dahil wala raw silang napagkasundo ang makiisa sa transport strike at wala rin daw koordinasyon sa kani-kanilang grupo at kooperatiba. Bagamat hindi makikiisa sa tigil pasada, nagpatupad pa rin ng suspension of classes ang provincial government ng Camarines Sur at local government ng Naga City ngayong araw. Pero sa Albay, ilang transport group ang kumasa sa tigil pasada. Dahil dito at sa nararanasang sama ng panahon, nagpalabas na ng suspension of classes ang provincial government ng Albay. Hindi sasali sa 3 araw na nationwide transport strike ang Iloilo City Alliance of Operators and Drivers Transport Cooperative at Western Visayas Transport Cooperative. Kaya inaasahan na marami pa rin ang babiyahing jeep sa probinsya at lungsod ng Iloilo ngayong araw hanggang sa Miyerkules. Ito'y sa kabila ng pahayag ng No to PUV Phase-Out Coalition na 90% sa mahigit 2,000 traditional jeepney units sa ilalim ng kanilang grupo ang makiisa sa tigil pasada ngayong araw. Pero sa Bacolod City, mahigit 1,800 na mga miyembro ng Bacod Incorporated na kaanib ng piston at manibela ay planong makiisa sa tigil pasada. 200 miyembro ng Piston Cebu ang nakatakdang sumali sa nationwide transport strike. Pero di tulad ng kanilang mga kasamahan sa Maynila na 3 araw ito gagawin, sa Miyerkules o November 22 lang ang isasagawang tigil pasada sa Cebu. Tatapusin lang daw nila ang pagdiriwang ng kapistahan ng Virgen de la Regla sa Lapu-Lapu City sa November 21. Sa Eastern Visayas, wala raw local transport groups na lalahok dito. Dahil pa rin sa transport strike, modular learning at online classes din muna ang ipatutupad sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Pampanga matapos maglabas ang provincial government ng executive order para kansilahin ang face-to-face classes. Nasasayangan naman ang mga tsuper sa Nueva Ecija sa 3 araw na mawawalang kita kaya hindi rin daw sila makikiisa sa tigil pasada. Batid din daw nilang maraming commuters ang maaapektuhan nito. Chris, dito sa Batangas City, tuloy na tuloy ang biyahe ng mga pampasaherong jeep dahil hindi na sila sumali pa sa tigil pasada. Samantala, nakamonitor naman daw ang LTFRB sa mga transport groups na makikisali sa malawakang transport strike. Paglabag daw kasi ito sa regulasyon at maaaring makansela ang Certificate of Public Convenience ng tsuper na sasama sa tigil pasada. Yan muna ang latest mula dito sa Batangas. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.